Good morning po mga kasimpleng buhay. At kamusta po kayo? At kakauwi ko lang po galing sa duty. At yan, habang nagkakape po ako, nandito po ako sa mga tanim kong gulay. Yan, sa video po na ito ay mag-harvest po ako ng sitaw. Yan. Marami na naman po siyang bunga. Kape tayo mga kasimpleng buhay. Po, nakikita nyo po, napakarayang bunga. Thumbnail. Yan, marami na naman po siyang bunga. Nung bali pangatlong harvest ko na ito mga kasimpleng buhay, medyo marami-rami po yung mapipitas ko ngayong umaga. Yan, update ko po kayo ngayon sa tanim kong sitaw. At mamaya po ay update ko rin po kayo sa tanim kong patula. At ipapakita ko rin po sa inyo. Marami na po siyang bunga. Ayan po mga kasimpleng buhay at good morning po ulit. Shout out nga pala sa mga subscribers ko dyan, sa mga viewers, at palagi po kayo mag-iingat and God bless po. Ayan po mga kasimpleng buhay at napakarami na naman pong bunga. Bali kahapon nga pala ay nag-apply ako ng fertilizer dito sa lahat ng tanim ko na namumunga na, sa okra, sitaw, pati sa patula. Tapos yung talbos kamuti din po doon ay sinabugan ko rin ng urea, pati yung tanim kong ampalaya, pati yung mga mais ko doon. Yan. Pati yung kalabasa, nagdilig din po ako ng padaba. Bali drenching method po yung ginawa ko dahil hindi naman po umuulan. Pinaka na rin nila yon para mabilis nilang yung pataba, mabilis na makain. Ayan po mga kasimpleng buhat, sisimulan ko na po yung pagpipitas ng ng sitaw. Ayan, at napakarami na naman po silang bunga. Ayan po. At mamaya papakita ko po sa inyo sa ilalim, napakarami pong bunga. Ayan o. Ayan po mga kasimpleng buhat, nung nadiligan ko ito ng pataba ay talagang po yung kanyang lupa, yung kanyang bali tuyo yung lupa. Kaya nung nadiligan ko siya, ayan, bali 3 araw, sisilabasan na naman po yung mga kanyang mga bulaklak, pati mga bunga. Ayan po mga kasimpleng buhay, sisimulan ko na po yung pagpitas ng sitaw. Ito po yung sitaw na to, hindi naman po ito talaga pambinta, pang ulam-ulam lang po ito. Tapos pambigay sa kapitbahay kung gusto nilang humingi. Ayan. Ayan po mga kasimpleng buhay, sisimulan ko na po yung pagpitas ng sitaw. Sisimulan ko po dito sa kabila, sa ilalim, dahil marami po siyang bunga dito sa ilalim. Tapos meron din pong bunga doon sa gilid. Ayan. Medyo mataas po yun. Ayan, papakita ko po sa inyo yung ilalim nya. Ayan, marami po siyang bunga. Ito yung mga bunga niya ay kasarapan lang, saktuhan lang po. Hindi ko naman siya pinapagulang ng husto. Ayan, dito po tayo sa ilalim. Sisimulan ko na pong pitasin. Ayan, kung mayroong gustong humingi, ayan, dito binibigyan po namin ng pang ulam-ulam, sitaw. Hindi naman po ito pang benta talaga. Ayan. Sana po ako magtatanim ng maramihan pag mayroon ng lupa na pagtataniman sa kabila, pag malinis na yung tataniman ng doon sa bakanting lupa doon sa kabila. Mga simpleng buhay, mahaba pa rin kahit na pangatlong season ng kanyang buto. Ayan, marami pa rin siya mamunga. Ayan. Ito nung dadami na naman ito yung bunga niya kasi napatabaan ko na naman siya.
At ilalagay ko muna dyan. Ayan o. Tayo po dito. Kaunting kaalaman lang din po sa pagpaparami ng bunga ng sitaw. Papaliwanag ko na lang po sa inyo. Base po sa na-experience ko. Ito po yung mga, kung napapansin nyo po, meron siyang mga panibagong usbong. Yung tinatawag po natin pruning. Aalisin po natin yung mga panibagong usbong na yon para yung focus ng nakukuhang sustansya doon lang po sa bunga, sa bulaklak na pupunta. Ayan. Tapos kapag medyo malago na yung kanyang dahon, ay kanyang mga sanga, gumagapang na po siya. Yung mga unang gumapang po, putulin nyo na po yung dulo. Ayan. Yung dulo po yung talbos, putulin nyo na po yun siya para hindi na po siya lumago ng lumago. Ayun po yung paraan para maparami ang bunga niya. Ito po yung tanim ko na to na sitaw. Hindi naman po ito karamihan. Kaunti lang po ito yung tanim ko na to eh. Ilang puno lang po ito. Ayan po, at marami din siyang mamunga. Ayan. Ayan po mga simpleng buhay. At dito po sa ilalim ay nakuha ko na yung ibang bunga niya. Ayan na po siya. Ilalabas ko na lang po. Dahil medyo gipit. Masikip po dito. Doon po sa ibabaw. Yung iba po nakatago yung bunga. Kaya hindi natin makikita. Kailangan silipin sa ilalim para makita yung bunga. Dito sa tanim ko na to, hindi pa ako nakapag-spray dito ng insecticide. Medyo okay naman yung kanyang bunga. Saka na lang po siguro ako mag-i-spray kapag talagang marami na siyang uod. Ayan. Ito. Pwede na po yan. Mga kasarapan lang po yung bunga niyan. Ano? Ito. Okay. Ano po mga simpleng buhay ah. Ayan. Meron pong mga bunga sa ilalim. Kailangan po nating isabit. Ayan po mga simpleng buhay. Kopya. Medyo masikip po. Ayan. Mababa lang kasi ang ginawa kong balag eh. Dahil binasi ko lang din sa poste. Ayun po pwede ko nakuha. Ayan po mga kasimpleng buhay at napakasarap sa pagramdam yung dumating ka na sa pag-harvest ng mga bunga. Dahil ano na, yung hindi mo na maramdaman yung pagod. Dahil nga nakikita mo maganda yung kanyang mga bunga. Kaya bilib po ako sa mga magsasaka talaga dahil kahit ano man yung hirap na ginagawa nila, sa umpisa lang po talaga mahirap. Kapag tumagal po, kapag okay na yung kanilang tanim at ginhawa na, hihintay na lang po sila ng pag-harvest. Ayan po mga kasimpleng buhay at naghahanap po ako ng mga iba pang bunga. Marami po nakatago dito. Kailangan ko nang mag-spray. Pero sa sunod na araw na po. Marami na naman po maliliit na bunga oh. Ayan po oh. Ayan. 3.
Ay, mga simpleng buhat, iipunin ko lang dahil nakalat. Sa labas ko na ayusin. Ayan po mga simpleng buhay, oh. Para yung bunga. Ayan po mga simpleng buhay, hanggang dito lang po muna yung aking video. At in-update ko lang po kayo. At ito po yung pangatlong harvest ko ng sitaw. Medyo nakarami naman. Siguro mga 2 bigkis din to. Kaya po mga simpleng buhay, hanggang dito lang po muna yung aking video. At maraming salamat po ulit sa mga subscribers, sa mga viewers. Sana huwag po kayo magsabang suportahan pa yung aking YouTube channel. Ayan po, at mag-iingat po kayo palagi.